explain kaninyo the judgment seat of Christ. So palihog ko og tanaw sa katong ganina. Okay? So atong nakita dinhi ang una, the church age. Now mo ni atong panahon mo ang church age, then the rapture. Naghulat ta sa rapture. Now what will happen after sa rapture? So pag human sa rapture, mauna na ng 7 years tribulation. Pero duha siya kabahin, the judgment seat of Christ. Siyempre, ito ata dito sa kawanangan, matubang tayo sa Ginoo, ang matag-usa ka nato, and then after that, the marriage of the Lamb in heaven. So ito na makita, Revelation chapter 19, 7 to 10. But this evening, ato nga tunan about the judgment seat of Christ. So manindog tapalihog, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Kanilay atong basahon. Anyway, we have plenty of verses about this nga nag-explain sa matag Kristohanon mo atubang ta sa Ginoo, matag usa ka nato after sa rapture. So ini ka-rapture nato dito ta sa kawanangan, mutabo ta sa Ginoo, and then dito ta magkighusay sa Ginoo. Every one of us mo atubang ta sa Ginoo og ang ato nga binuhatan sulayan sa Ginoo aron mo nawat ta og reward. So 2 Corinthians chapter 5 verse 10 akong basahon, tanawan lang sa inyong gitindugan, for we must appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the thing done in his body according to that he hath done, whether it is good or bad. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong mga katawhan nga naa karon. Lord, ako nagpray, tagay mi kadasig sa pagpangabi kong kalag, pagpadayon sa among pag-alaga di kanimo, kadasig sa pagsimba, ang matag usa kanamo, nga amo kang unahon Ginoo sa among kinabuhi. We know, God, nga hapit na kamo balik. Lord, use me mightily to explain the word of God, to challenge every believers today nga amo gyud mo magmadasigon kami pagpangalaga di kanimo kay doon na kami ganti nga imong gitagana. In Jesus name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now karon sa akong ikaingon niaging Sunday ba to? Sunday afternoon, last Sunday afternoon, daghan na kayo ang mga sightings sa UFO, unidentified flying object, no? Makita ninyo sa mga news, doon ay mga daghan mga scientists nga nag-imbestigar niini, and they are missing. So natingala sila nga nawala, no? Ngano man nga giapil man nimo na pastor. Napaagi na sa yawa para makondisyon ang hunahuna sa tao nga inig rapture, maingon sila nga gikuha ta sa mga alien para dili sila mutuog gyapon sa pulong sa Ginoo. But every believer will stand before Christ to give account and to receive a reward. So nindot kayo ini nga panahon nga ang matag usa ka Kristohanon matubang ta sa Ginoo, and ang Dios mohatag nato siya og reward sa atong Ginoo. Everything nga imong gihimo, walay nakakita, naay nakakita, mga butang nga imong gihimo para sa Ginoo, you will receive a reward. And during this time, daghang mga Kristohanon, nasayangan ta sa atong mga panahon, nga nung atong giusikan, naunta, daghan pa ta nga madawat unta sa Ginoo og reward during that time. Now, the judgment seat of Christ is not a judgment to decide whether a believer will go to heaven or hell. Kanang judgment seat of Christ, dili na pasabot nga maunay basihanan ang atong binuhatan, langit ba taong imperno? No, dili. Salvation is settled by faith in Jesus Christ. Ang kaluwasan, wala nato na gihimo. Wala tay labot niya na. Ang kaluwasan nato naangkon by faith on the Lord Jesus Christ. Now, this judgment is for believers, where Christ will examine our works and motives, faithfulness and service after we were saved. No, importante kayo sa atong motive sa pagpangalagad sa Ginoo, atong faithfulness sa pagpangalagad sa Ginoo.
Now, 2 Corinthians chapter 5, verse 10, sa itong ibasa ganina, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. So, doon na tayo madawat sa Ginoo sa atong ginahimo sa Ginoo. Hukman ta sa Ginoo, o kung sa atong gihimo, maayo og dautan, God is going to judge us. Now, ining panahon na katong mga Kristohano nga nag-away, mahusay na gyud dito sa Ginoo. Kay mga tubang ta sa Ginoo. Number 1, the reality of the judgment seat. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ato ning ibasa ganina, ingon diri na we must all appear before the judgment seat of Christ. In Romans chapter 14 verse 10 to 12. But why dost thou judge thy brother? Okay? Dali kay ta mohukom sa atong mga kaigsuonan. Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand. For we all, kita tanan, stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of himself to God. So, kita tanan, walay kuan nato. Real ni, tinuod ni siya. Now, every believers must appear before the Christ. This is not optional. Dili lang ko motindog. Dili ni parihag panhingon ta sa pulpit, sa stage, kapaampuon. Di lang ko mo ampo, Brad, kamo lang. Sa diri, daghan mga Kristohanon, pagpaampuon, dili, ayaw ko paampo, ha? No, doon na tayo membro sa church, nga ingon siya, Pastor, pag mukuyog ko sa Thailand, ayaw ba ako paampo, ha? Adlok siya paampuon. Igo, mag-practice lang ka nag-ampo diri in English, kay paampuon ta ka dito. Di siganahan mo kuyog, basta paampuon siya. Pero kini, dili pwede ni. Na inigtawag sa imong ngalan, siya, kamura niya, exempted ko, dili ko, no. You are forced to stand before God. Can you imagine? There's siguro billions of people nag-surround mo, and you stand before God. Kanya, naay mga TV nga makita din ha kung sa imong ipanghimo. Ang atong mga sekreto ipakita sa Ginoo. Kung sa imong gihimo sa sekreto ipakita sa Ginoo. Now, una mangayon lang tagpasaylo sa atong mga saladan, magtarong ta sa atong pagkakristohanon. Amen. Karon, gamay ra makita. Di ka mga ipasaylo, ka magtarong. Tanan na yung tao sa kalibutan makakita kung sa imong gihimo, no? Now, so then every one of us shall give account to himself. Every believers must appear before Christ. This is not optional, and no Christian is exempted. Tatanan. Literally, it is personal judgment. In Romans 4:12, so then every one of us shall give account of himself to God. We will not answer for others, but we will answer for ourselves. Dili kay personal kini. Dili kay makaingon ka nga, si mama lang tubaga na, si papa lang. Pangutana sa Ginoo, no? Dili kay the whole family ang i-judge sa Ginoo. Likip ang banag asawa, no. Personal, ikaw gyud ra usa. This is very important to every one of us, that the judgment seat of Christ, you will stand alone. Atubang ka sa Ginoo. Think about this, nga maabot ning panahon. Hindi ka, Pastor, maabot ka. Yes, surely. You will stand before God. Musugot ka sa dili, maabot kini. It is a certain judgment. Paul said, we must all appear. This is sure and unavoidable. Dili ka makalikay niini. Sa dili ko, Lord, kay maulaw ko. No, you can't.
You must stand. Dili ka katago, dili pwede, dili ka mo tubang. Letter C, it is a serious judgment. Dili ni joke-joke lang. Na pagtindog nimo magpasiaw ka. No, it's not. Dili ni tiaw nga judgment, seryoso ni ang Ginoo. Now, the one who save us will examine how we live after salvation. Umanta maluwas, ang Ginoo gusto niya nga examinon ta unsay atong gihimo ang matag-usa nato human sa atong kaluwasan. Number 2. First is the reality of the judgment seat of Christ. Number 2, the review at the judgment seat of Christ. The review. In 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 15, for other foundation can no man lay that this is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon the foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stable, everyone's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall revealed by fire, and the fire shall try every man's work, or what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be born, he shall suffer loss, but himself shall be saved, yet so as by fire. So, ato makita din nga Christ will review our works. Ipakita niya ang atong mga gibuhat para sa Ginoo. Now, the foundation is Jesus Christ. But every believer is building something upon the foundation. No, atong foundation sa atong kinabuhing Kristohanon, si Kristo. Pero dapat atong trabahoon usab ang atong kinabuhi. No, pagtrabaho diha sa buluhaton sa Ginoo. Letter A, our service will be tested. Karang atong pagpangalagad sa Ginoo, pag-abot dito, testingan na. O ang imong pagpangalagad sa Ginoo, you are faithful ba para bagit sa Ginoo o lahi ang imong tumong. In 1 Corinthians chapter 3 verse 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. It will try it by fire. And the fire shall try every man's work, of whom sort it is. The fire shall try every man's work, of what sort it is. Now, God will not only examine how much we did, but what kind of work we did. Dili lang unsa kadaghan ang tanahon sa Ginoo, ang kalag nga imong dalalan sa Ginoo, unsay kadaghan ang imong gihimo diha sa Ginoo. Yes, ang gitanaw ang quality sa atong pagbuhat niini. No, blessing mga Kristohanon sa diha nga nangalagad ka sa Ginoo. No, ang imong investment is for eternal. Ang imong ganti nga madawat dili na nimo mo enjoy kag usa ka tuig o 10 ka tuig, 20 ka tuig. You will enjoy it forever and ever. No, ang atong kwarta diri sa kalibutan, dagaan kag kwarta, matagaan kag ganti. Ini kamatay nimo, di na nimo na madala, pero ang mga butang ay imong gihimo para sa Ginoo, imo nang i-enjoy forever and ever. Now, God wants us to do our best for Him. Now, gusto sa Ginoo nga ang atong pag-alagad niya, sincero ta. Amen? If you sing a song, practice. Practice. Dili kay gusto ka, gwapo ka mo piano, nya di ka mag-practice. Gusto ka nga nindot nimo pag unsa imong gihimon, pagpangalagad sa Ginoo. No, daghang mga Kristohano nangalagad sa Dios pero lahi ilang tumong. Muna mangalagad ta sa Ginoo, dapat search yourself, your heart. Why you want to in the ministry? If you're looking for money for the ministry, nasayop ka nga imong gisudlan. Ang Ginoo gusto siya pinaka the best. Grabe hago ka diri sa church, pagsardi lang wa ka gi-recognize
nang limpyo ka sa CR, nanilig ka bisan ng atong pagtrabaho, pagpanglimpyo sa simbahan. Dapat ato ning ayuhon kay ngano man dunay Dios nga muhatag nato reward dito sa langit sa judgment seat of Christ. Kung atong kinaiya, basta lang, kanta, basta lang. Say mo appeal sa choir o sa dili, you are unfaithful. Di ka kadawat og reward yan na. God wants you to have a faithful heart. Do your best. Bahalag sakit ang ulo, padayon. Bahalag di ganahan, padayon. Nga naman, God is going to reward us. Now, not only our service will be tested, our motives will be revealed. In 1 Corinthians chapter 4, verse 5, therefore, judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness. I will make manifest the counsel of heart, and then shall every man have praise of God. Christ knows why we serve, why we give. Ang Ginoo nasayod siya. Pero ipakita ni sa Ginoo sa tanang tao, nganong nangalagad ka sa Dios. Sahay, ngalagad ta sa Ginoo kay lahi ang atong tumong, dayigon ta, naghatag ta, lahi ang atong tumong, pero kung nakita nato, wala may nidaig na ko, di na, ma-discourage ta. No? Mangalagad ta sa Diyos kay ato siyang higugma ang Ginoo. Amen? Imanin nyo na, when you serve the Lord, do it with all your heart. Pihi mo ang pinakamaayo. Dere sa simbahan, nindot kayo nga di ta malate. Kay doon ay Diyos nga nagtanaw nato. Christ knows why we serve, why we give. Not only our service will be tested, our motives will be revealed, our stewardship will be examined. Kita mga Kristohanon, we are steward of all things nga naangko nato. Sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong anak, sa atong kabtangan, everything. We are steward of God. Dili niya to, gipiyalan sa Ginoo nato na. Kung sa gipiyal sa Diyos nato, muhatag taghusay sa Diyos. Dako ang gipiyal nimo, dako sa gusayuno na Ginoo nimo. If you are a businessman, gisubiyalan ka sa Ginoo. Ni ana nga pangunuhna, ni ana nga talento nga pagkahimong pagkanegosyante. Now, share the gospel to your workers. Kay ang pinakadako nga ginansya sa negosyo, dili ng kwarta, kundi kalag nga naluwas sa atong negosyo. Amen? Sa unang negosyo nimo, na busy kayo ka, daghang kag trabahante, daghang kag kwarta, pero sa kakatabang sa buloton sa Ginoo, usay di nanong ka kasimba. No? Walay kalag na luwas. If you desire that God is going you to bless you more and more, share the gospel to your workers. Desire, nga doon ay mga kalag nga mga membro sa church, ikan sa imong trabaho o ang Ginoo malipay ni ana. And you will be rewarded in heaven. And God is going to bless you while you are here in this world. Not only, ito lang sa langit, nagkakag-reward din sa kalibutan, i-bless ka sa Ginoo. Na sa atong kabtangan, negosyo, trabaho, imo ba nang gigamit sa Diyos? Ayaw gimo ang babag, ang imong pagsimba, ang imong trabaho sa negosyo nga mahimong babag sa atong pagsimba. Siguruha nga wa na nakababag, kung dili, tungod yana, gigamit ka sa Ginoo. Doon ay na-save. Doon ay mga tao na kuyog nimo sa simbahan. If you are a workers, be sure nga kanang imong pagtrabaho, wa na nakababag diya sa imong pagsimba, diya sa imong pagsunod sa Ginoo. Amen? We are all steward. Kung dili ka kasiligan sa gamay, di sa kasiligan sa dako, ang Ginoo naghatag natong trabaho, ang Ginoo naghatag natong negosyo. Kung sundo nato ang Ginoo, kaya sa Ginoo nga kung dili ka pananglitan, no, pastor, nasuko man akong amo kay nganong musimba ko, pasag di lang. Kung putbulong ka, God, He will give you another job na mas maayo pa na. Ako nang nagian sa una, nga mag-soul winning ko, nasuko nga akong manager, nga nung nibisita siya sa Gaisano, salesman pa ko, nga ano man kari, nga dadon man mo na imong relihiyon sa imong trabaho. Okay, kon man, kining ipangutana Manila, ningon man ang porsicher sa Gaisano, kanay ba yung salesman ba, kanang pastor na,
Nga naman ma'am siya, ining mag-collection maguna diri sa office, mag-Bible study man siya 5 minutes. Basta gituguan ko, gikasabaan ko. Gipa-resign ko eh. Abi ninyo, kung ka mo kami salesman, 5, kanang 4 ka salesman nila, by the grace of God, ipunon ang sales. Dili ka pa sa akong sales. Resign ko eh. Kailan mo kung gipa-resign? Resign ko. Ang nahitabo, ingon ang akong driver, ingon siya, Ray, ang imong mga area rin, nawala ang sales. Wala na halin. Ang tag-iya, minyo na ni Jima, ning adto dito, nagkiang-kiang dito sa among balay, nag-abang mi dito sa bye-bye, 500 pesos a month. Ni adto ang tag-iya. Kay ang nagputbol, yung mga anak, kay iya kong pabalikon og trabaho, kay nihinay ang ilang halin. Dili nila masabtan, ingon ang driver, nalibog sila rin, kay naging sila halin. Nga naman, ay Ginoo mula ba na to? Amen? Kanya ako silang giingnan, sir, kung mabalik ko, sir, dili na ko salesman. Distributors na ko. Nya, unsaon man na itong mga distributor, Ray, ko, putbula na sila, putbol niya tanan. Ako na distributor. So, ko, wala man ko'y sakyanan, sir, wala man ko'y panel. Ako na abangan ng imong panel, niya tagay kong kuta. So, mo ito gihimo sa Ginoo. Wa sila kay natingalan sila nawala ilang halin. Nga naman, trabaho ba na sa tao? Yeah, no. It is God. Amen? Just trust the Lord. Siya, dili na lang ko magsiluini kay masuko akong amo. Di na lang ko musimba kay masuko amo. Nalimot ka ang tinodi mong amo ang Ginoo. Everything is controlled by God. God is powerful. He can bless us. Sa panalangin, nga wa ni mo daw maayaw kahadlok pagsunod sa Ginoo. Murag lisod, pero makita na sa unahan, nindot kayo. What if wala ko mo padayog sunod sa Ginoo? What happened to my life? Dili na ako madawat ang gitaganan sa Dios nga dagkong butang sa akong kinabuhi. Number 3, the reward of the judgment seat. The reward of the judgment seat. The reward of the judgment seat. 1 Corinthians chapter 3, verse 14. If any man's work abide which he had built thereupon, he shall receive a reward. So sa panahon sa judgment seat of Christ, makadawat ang reward ang mga matinud-anon. Ang nag-faithful, ang ilang kasing-kasing, ilang sentro sa Ginoo. Now, in Revelation 22 verse 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Now, the judgment seat of Christ is connected with the reward. Ang pagbalik sa Ginoo, kanang judgment seat of Christ, mahimo sa langit, because God is preparing His reward for us. Iya tatagaan og reward. What sa kanindot kayo kung makadawat kag reward? Kadawat na ba mo reward? The judgment seat of Christ, kita nato unsa ni siya manghatag siya reward. Matubang sa Dios, unya tagaan ta niya mga rewards. Now, some believers will receive reward. Dunay mga Kristohanon makadawat og reward. Dili tanan makadawat og reward. In 1 Corinthians chapter 3 verse 14, if any man's work abide which he had built thereupon, he shall receive a reward. Kung magpadayon ta, importante ka na your faithful service to God. Ang atong faithfulness sa Ginoo will not be forgotten. Kana atong pagpangalagad sa Ginoo, nga nangalagad ta sa Ginoo bisag kapoy kayo, nangalagad ta sa Ginoo bisag gamay kay allowance, unya nangalagad ta sa Ginoo bisag di ta staff. Dako kay nagbili tubangan sa Ginoo. Now, not only a church staff ang malagad sa Ginoo, not only the Bible student, as a Christian, that's our opportunity. That's your opportunity to serve God. Why? Because we will receive a reward.
Opportunity ka na, mo kanta sa choir, mag-soul winning, manglimpyo, mo tabang o pangluto during sa conference. Oportunidad na. Yalay kapuya, oy. Tuna tayo reward. Ang Ginoo mo bless nato o ang Ginoo mo reward nato sa inigbalik sa Ginoo. Now, letter B, some believers will suffer loss. Ang uban, nagtrabaho, nangalagad, pero di kadawat. Ay itapon, no? Nakakuha na mo, kasulay mong dulag basketball. Aniya, nakadaog mo. Pagkatapos, gibawian mong premyo kay na technical mo. No, kay dako na kag edad. So, inguna na nahitabo. Ang uban, na nangalagad, pero wa kadawat. Gano ka? In 1 Corinthians chapter 3, verse 15, if any man's work shall be born, he shall suffer loss, but himself shall be saved, yet so as by fire. Dili itong kakadawat o reward, kay wa nimo gitarong, maybe your wrong motives nimo, dili ka faithful sa Ginoo, nangalagad tuog ka, pero nang chicks ka, nagkanta mo sa choir, pero badlungon ka, tikasan ka, you will not receive a reward. Wa makagatawa, nagtago ka, di ka magtarong sa imong pagkakristuhanon. So maigsoon ko sige na importante ni ang atong pagkasinsiro. Do your best to the Lord. No, pero giingon diri, he shall suffer loss. Di ka kadawat og reward, but he himself shall be saved. Luwas gyapon ka. Klaro ba? Ibasa niyo yung verse? Amang verse ganing? Verse. Atong verse ibalik day. 1 Corinthians 3:15. Wala day. Amang verse. Naraw. If any man's work shall be born, sulayan magkalayo ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Sulayan og kalayo, tanawon sa Ginoo, ug unsa nga klase? Mabaw ra ba kayo? Gamay ra kayo, gamay kayo kaning mga apan, di naka, masuko na ka, grabe imong motivated by pride. Mo nagka-importante yung mga lagad ta sa Ginoo, mapainom sa anon ta. Amen? If any man's work shall be born, he shall suffer loss. Why reward? But he himself shall be saved. Amen? Klaro kayo. Nga kaninga, judgment seat of Christ, dili ni kay kung maayo kag binuhat ang langit ka, no? Luwas ka gyapon. Amen? O say mawala nimo, reward ra. Okay. Pero doon ay mga Kristohanon nga wag yun mga lagad sa Ginoo. Saba sili ko kadawat og reward gyapon, pastor. Ay mong tarungon ang imong pagkakristohanon. Kung nagtrabaho ka sa buluhaton sa Ginoo, tarunga ang imong kinabuhing Kristohanon. Ayaw pagpabadlong. It doesn't mean nga perfecto gyud ta basta mga lagad ta sa Ginoo, wag kay sala, no? Masayop ta usahay. Apan lahi ng imong kinabuhi, wa gid imo giusab, palahubog ka lang gihapon, adik-adik ka lang gihapon. Lahi na. Dalahigon pag mga ubang mga Kristohanon. Inon pag mo nga usa lang ta kalungnikod, wa bitos pastor diri. Dako kay kag tulubagon sa Ginoo ana. Anay mga bagong Kristohanon nga bago pa gidaldal hinuon nimo sa kabuang. Ingon sa Biblia, mas maayo pag gihiktan nimong ulo o bato gilabay ka sa lawod. So timanin ninyo kana, importante na kayo sa atong pagkakristohanon when doon na tayo gihimo para sa Ginoo, ato na lang tarungon kining atong pagkakristohanon. Amen? Atong biyaan ang atong bisyo. Mga lagad ta sa Ginoo. Wala pasabot nga di nagi ka makasala, no? Pero di ta makinabuhi di sa sala. The loss is not loss of salvation, loss of reward. Once you are saved forever. Okay? So once you are saved forever. Pero di ka kadawat og reward. Walay labot ang atong mayong buhat sa kaluwasan. Okay? Not only some believers will receive a reward, some believers will suffer loss.
Christ will reward every faithful labor. Sa atong pagkaningkamot, sa atong pagtrabaho, ang Ginoo mohatag nato siya reward. In 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kanang atong pagtrabaho diha sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo, dili na may kapuslanan na, dako nagbili. Usa na ka nindot kaayo nga pundasyon sa imong kinabuhing Kristohanon. Kaya nga naman, ang imong labor dili na kakawangan. Now, reminds us that our labor is not in vain in the Lord. Kung matinud-anon ta sa atong pag-alagad sa Diyos, iyatang giandaman o mga reward dito sa langit. Number 4. The responsibility before the judgment set. In 2 Corinthians chapter 5, verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest into your conscience. Dili nato matiaw-tiawan ang Diyos sa atong kinabuhi, sa atong responsibilidad. Sa diyan nahimo kang anak sa Diyos, you have a responsibility as a believers. Nga makita si Kristo sa inyong kinabuhi. Young people, timan inyo na. Young people, ang inyong untang mga parente, maluwas kung magtarong mo, daghan to sa inyong mga parente. Mahimo mong blessing nila. To God be the glory. Sa una, ang among mga parente, murag di mi tagdon, kay luoy man mi kayo. Pero sa diyang nakita nila ang grasya sa Ginoo, dili sila gusto mag-reunion kung wala mi. Kunya, among mga parente sa gawas, sa Canada, sa Amerika, pag mulaag, mayon sila, matuta ni Bado, maato mawitnisan. Diba? Yung sila, di man yung kamuad to sa mua dito sa Canada, pero daghan magkay sila. Tingko sila makaadtor ako dito. So, nami si Jima, yung mga parente, nako, makuyog na magsimba. We can tell them the Word of God. Pero may mo magtarong inyong kinabuhi, makagamiton mo nga inyong kinabuhi nga stumbling block sa kaaway. Di sila mutuo sa pulong sa Ginoo because of your life. Giguba sa yawa. Ang yawa ra ba gusto gubo niya ang atong kinabuhi. Wala mga batanon, be responsible sa imong kinabuhi. You are, steward of your life. Serve the Lord. Pastor, nindot man ang kalibutan. Kisa kaingon ninyong nindot. Usahay mga batanon, inigawas, murag kisngisi-ngisi lang. Inigbalik nila, guba na ilang nawong. Destroy na sayawa. Pasalamat na nga natin simbahan. I cannot imagine, daghang kong mga parente, magtanaw ko silang pamilya, magbisita ko kaluoy sa mga anak. Doon ako igagaw. Dako kayo og ranggo ang iyang bana. Grabe gyud. Daghan sa gipantabangan nga mga pagumangkon kay nagtrabaho og dako kayo nga kompanya. Perting dako aking ranggo. Pero ang mga anak, perting luoya. Nanga-adik ang mga anak. Makapaeskwela, bisan asa. Kung membro ka sa church, kunya mag-adik-adik ka, kapag kawa, gini mo'y klaro yun. Nanaw tayo pulong sa Diyos, nagtudlo ni mo. Kunya, ingon anay mong kinabuhi. Mas malipayon ta diri sa simbahan. Amen? Young people, pasalamat mo sa Ginoo nga namoy papa, namoy mama, namoy lulo, namoy lula, nga mga Kristohanon. Nga magpahigawas ninyo sa kadautan. Doon ako'y parenti sa una, guwapo nga bata, taas. Pero na ako nahibawan, wa na. Nahulog na, siya buboy na. Wa na ikaugmaon. So pasalamat sa Ginoo,
nga naata diri gibutang sa church nga dunay motudlo kaninyo. Now, second John chapter 1 verse 8. Look yourselves that we lose not the things which we have brought, but that we receive a full reward. Okay? Kitang mga Kristohanon, dapat ang atong tinguha nga makadawata sa full reward. Ang Ginoo mo, bless nato. Kanang mga lagad ka sa Ginoo, mahatag ka sa buluhaton sa Dios, duhangi mong paniana, panalangin. Una, i-bless ka sa kalibutan. Ikaduha, makadawat ka rewards. Amen? Una nga, we must remain faithful until He comes. Dili ta magluya-luya pag-alagad sa Dios. Remain faithful always. Naatay kwarta wala, mangalagad ta sa Ginoo. Katapusan, the readiness for the judgment seat. Number 5. In 1 John chapter 2, verse 28, and now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Na atong i-ready ang atong kaugalingon. Ngay nigbalik sa Ginoo, di ta maulaw. No? Dapat ang Kristohanon ready kanunay sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Wata masayod kano sa mabalik ang Ginoo. Maybe tonight, maybe this Sunday, maybe next Sunday, maybe next year. Pero sigurado yun, ang Diyos mo balik. Literally, abide in Christ. Usaon na ito nga ready ta. Abide in Christ. Sunod din sa Ginoo. Ayaw bulag. Ayaw bulag sa simbahan. Ayaw bulag, kuyog-kuyog sa mga Kristohanon. Nga mga tarong, nga mga Kristohanon. Pero kuyog ka ng mga backslider, biyain na. Pangitag mga faithful na Kristohanon. In 1 John chapter 2, verse 28, and now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not ashamed before Him at His coming. Paduol ta sa Diyos. Padayon sa pagbasa sa imong Bible. Padayon sa pag-ampo. No? Padayon sa pagsimba. Paningkamot sa imong kinabuhing Kristohanon. Letter B, serve with sincerity. No, serve God not because of praise to other people. Serve God not because of money. Serve God not because of position or recognition, but because of the Lord Jesus Christ. And then, katapusan, letter C, live for eternal things. Pagkinabuhi sa mga butang na dili madunot. In Colossians chapter 3, verse 1 and 2, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on the things on earth. Sa ganing, ang inyong pagbati, yung sa Ginoo, set your affection on the things above. Ang atong pagbati, atong ibutang sa mga langit nun nga butang. Dili sa mga butang ng kalibutana. Kabisag unsa ka kadaghag og kwarta, biyaan na nimo. There's nothing wrong with money. Amen? Ganing, ang Ginoo, muhatag na ito panalangin kung ato siyang unahon. Ingon ang Ginoo, seek ye first, ingon ang Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, money, fame, treasure, shall be added unto you. Ang Ginoo mo'y mutabang nimo. Ang Ginoo mo'y mutabang nimo sa imong negosyo, sa imong trabaho. Pero ang imong unahon, mga butang ng kalibutana, dili katabang ang Ginoo nimo. No? Muna atong ibutang ang atong pagbati sa mga langit nun nga butang. Young people, aman inyong kasing-kasing. Isa mga lagad ko sa Ginoo kung sugton ko. Mga lagad ko sa Ginoo kung kadi akong crush manguyab na ako. Pag dili mang may abinyag panguyaban siya, lahi ra day. Siya di na lang ko, discourage na ko. Ahang yung pagbati sa mga butang na kalibutanon dapat sa Ginoo. Amen?
Dapat mauning mga butanga nga di natong itumong ang atong kasing-kasing aron makadawat tag reward inigbalik sa Ginoo. Now, one day every Christian will stand before the judgment seat of Christ. Just think about this. Just ibutang imo una in advance, i-picture nimo. Tawgon ka sa Ginoo. G.R. Sobrabas, Ondo Manggubat, Lloyd Puentes, taghang kayong tao, patindugon ka. Ipakita ang imong mga gibuhat. Unsa ka, excited ka o kuyawan ka? Kuy kang kuyaw kaya ani, may bawaan na ko na backslider ko. Maabot ng panahon sa itong kinabuhi. Now, salamat sa Ginoo, buhi pa ta. Atong baghuon ang atong kinabuhi. Kining kinabuhing Kristohanon, dili niya taw-tiaw, ang atong kinabuhi, katawa lang ta, maligwala lang, kung way nakita, sigarilyo, kamamayan people, inom-inom, awa, bitaw. What do you think? Ang yawa, nag-joke-joke lang siya? Satan will kill you. He will destroy your life. Gusto niya maulawan ka at tubangan sa Ginoo. So the Bible is real. Our God is real. We are serious sa atong kinabuhing Kristohanon. Amen? No? Our sins were judged at Calvary. Gibayran ni Kristo sa cross. But our service will be judged before Christ. Ang atong sala, gibayran ni Kristo sa cross na. Pero ang atong service, hukman sa Ginoo, sa pagbalik sa Ginoo. Now let us live faithfully. Serve Him with sincerity. Inautong ang atong pagkristohanon, sincero taniini. Because we know nga ang Ginoo mubalik siya. O nagdala siya reward. Dili tanang kristohanon kadawat og reward. Kay dili tanang kristohanon ng alagad sa Dios. Dili tanan po ng alagad sa Dios, sincero, faithful. It doesn't mean nga kung mga alagad ka sa Ginoo kadawat kag reward dapat perfecto gyud ka. No. God knows, but God wants you to have a sincere heart, a faithful heart. Na kung mangalagad ka sa Ginoo, mag-apel ka sa choir, bisag kapoy na naalangyapon ka. Bisag kung siya naitabo sa imong kinabuhi, you stand there serving the Lord. And God, He will reward you. No? Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong kaayo Ginoo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, nga ubalik ka, sumasi mong pulong, o ikaw nagadala og mga gantay kanamo. Tabangi kami Ginoo sa pag-alagad di kanimo nga kami matinud-anon. Ang among singkasing nagasintro di kanimo. Help us, Father, to every believers that it give us challenge to continue serving you with faithfulness. Tabangi Ginoo ang matag-usa, siga kami o i-bless ang among pagkuwag prayer request karon. In Jesus' name I pray, Amen.